Hindi na magiging huli sa mga programang pangkalusugan ang mga mahihirap na Pilipino kapag si Pastor Apollo C. Quiboloy na ang naupo sa Senado. Magiging prioridad kasi niya ang pagbibigay ng libreng gamot, lalo na sa mga nasa liblib na lugar na walang kakayang makapunta sa ospital. Si Margot Gonzalez magbabalita. We need a healthy Philippines. Puro kailangan malusog ang mga tao. Matanda man o bata man o binata man o dalaga o babae man. Isa ito sa mga pangunahing programa na isusulong ni KOGC leader Pastor Apollo C. Quiboloy kapag siya'y pumasok sa Magic 12 sa darating na halalan sa Mayo. Sa pamamagitan ng kanyang Mobile Health Services Program, sisiguraduhin ni Pastor Quiboloy na hindi na magiging sagabal ang distansya at kakulangan sa pondo upang makakuha ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan ang mga Pilipino. Magkakaroon na ng mas mabilis at mas malawak na access ang mga kababayan natin, lalo na ang mga mahirap at mga nasa liblib na lugar upang matugunan ang kanilang mga pangangailangang medikal at mapanatili ang kanilang kalusugan. Ang programang ito hindi lamang magbibigay ng mga libreng gamot at serbisyo, kundi mag-aambag din sa pagpapalaganap ng isang mas malusog at mas maunlad na bansa para sa lahat. Kaya sa kalusugan, iniendorso ko ang Mobile Health Services Program upang dalhin ang serbisyo ng kalusugan sa lahat ng ating mga mamamayan. Mga kabilang na rito ang pamamahagi ng libreng gamot. Direkta ito sa mga liblib na pamayanan gamit ang mobile clinic sapagkat hindi lahat maka-afford ng pumunta sa ospital. Ayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy, batid niya ang matinding sakripisyo at pagtsatsaga ng ating mga kababayang kailangang pumila ng mahaba at maghintay ng matagal, kakakuha lamang ng libreng gamutan. Nasaksihan mismo ni Pastor Quiboloy ang kalunos-lunos na kalagayan sa isang pampublikong ospital sa Metro Manila, kung paanong siksikan ng mga pasyente, kulang sa pasilidad at tila pinagsasakripisyohan ang kalusugan dahil sa kakulangan sa gamot at serbisyo. May ilang pasyente niya na inaabot pa ng ilang buwan bago mabigyan ng kinakailangang gamot. Isang realidad na hindi na dapat pinagdaraanan ng sinuman sa isang lipunang may malasakit. Ako po ay nagkaroon ng pneumonia. Dinala ako doon sa Philippine Heart Center. Nakita ko doon ang mga nakalinyang tao sa kanilang garahe, yung kanilang parking lot, no? Nagtanong-tanong ako, ang iba doon nasa 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan na doon sila. Naghihintay para mapagamot. Hanggang iba'y namatay na nga. Kaya nasaktan masyado ang aking puso sapagkat ito ang isa sa aking nakikitang hindi inaasikaso ng ating pamahalaan. Ayon pa sa butihing pastor, dapat nagagamit ng tama ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Dapat anay direktang mapunta sa mga Pilipino mga benepisyo. Sa ilalim ng kanyang campaign theme na ayusin natin ang Pilipinas, isang sektor ng pangkalusugan sa napabayaan ng gobyerno at siya namang aasikasuhin at isa sa ayos ng butihing pastor sa oras na ito'y maupo sa pwesto bilang senador. Kaya nga ang PhilHealth, mahalaga yan. Merong budget pero hindi ginagamit doon sa kalusugan na dapat ito'y ipamigay na libre ang gamot sa lahat ng tao sa Pilipinas. Bilyon-bilyon po ang pera natin yan, ngunit hindi ginagamit sa wasto. So, ipalalawak ko ang saklaw ng PhilHealth upang masaklaw ang mas marami panggamot, outpatient, pangangalaga, at mga programa sa pagpapagaling o yung rehabilitation para sa mga pamilyang may mabababang kita. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.